Ang ituturo ko sa inyo sa video na ito ay ang pagko-compute o paano mag-compute ng price at quantity demanded. Ito ang ating pag-aaralan ngayong second quarter. Makinig lang kayo ng mabuti at ito ay inyong matututunan ng maayos. Ang QD ay acronym ng quantity demanded, habang ang P naman ay presyo. Pag sinabi natin quantity demanded, ito ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na may kagustuhan o gustong bilhin. Halimbawa, sa paaralan, hindi lang isang estudyante ang may kagustuhan ng itim na sapatos, kundi marami ang estudyante na gustong magkaroon ng itim na sapatos. Yun ay halimbawa ng quantity demanded. Isa pang halimbawa, ako ay bumili ng murang cellphone, pero yung cellphone na yon ay nami-meet ang aking needs. Ngayon, nung malaman ito ng ibang tao, nagkaroon sila ng pagnanais na bumili din ng cellphone ng kagaya nung sa akin. Kaya pagdating ng panahon, hindi lang ako ang merong ganong klase ng cellphone, kundi marami na kami. Yun pa ang halimbawa ng quantity demanded. Ngayon, alamin natin ang quantity demanded ng isang bagay, kung ito ba ay bibilhin ng nakakarami o iilan lamang batay sa presyo nito. Ulitin natin, ang quantity demanded ay kumakatawag bilang or ang acronym ng quantity demanded ay QD. Samantalang ang acronym naman ng presyo ay P. Huwag niyong kakalimutan, simpleng bagay lamang yan. Dito makikita nyo, meron tayong formula na ginamit. At itong formula na ito ay given. Quantity demanded equals 60 minus 10P. Ang 60 na inyo nakikita, yan ang equivalent ng quantity demanded. Ipagpalagay natin na ang 60 na yan, siya ang bilang ng mga magde-demand o consumer. At ito namang minus 10P o yung P ay kumakatawang price, siya ay mananatiling formula. Ngayon, halimbawa, merong dalawang bakery. Si Bakery A at si Bakery B. Si Bakery A ay nagtitinda ng pandesal na ang halaga ng isang piraso ay piso. Samantalang si Bakery B naman, ang halaga ng kanyang isang pandesal ay 5 piso. Ngayon, alamin natin kung sino kaya ang mas dudumugin ng taong bayan o ng mga consumer. Ganito ang ating gagawin. Kokopyahin lang natin yung formula kagaya ng aking gagawin. QD equals 60 minus 10P. Copy-paste mo lang yung formula. Lagay mo dito sa may bandang ibaba. Tapos ulitin mo. QD equals 60, then 10. Ano ang halaga ng P? P, ang halaga niya, di ba, ay 1. Kaya, isusulat natin ang 1 sa gantong ayos. Sa 4 operations ng mathematics, kapag nakakita kayo ng ganito, ito ay times. Kaya ang susunod nating gagawin ay, kopyahin lang ulit, QD equals 60, then minus, tapos i-times mo ang 10 sa 1. 10 times 1 equals, alam natin lahat yan, 10. And then, kopyahin mo lang ulit,
QD equals 60 bawasan ng 10 o 60 minus 10 equals 50. Yan ang final answer. Pero, huwag muna tayong magbigay ng conclusion hanggat hindi pa natin nasasagot ang pangalawang problem. Punta naman tayo sa kung saan ang presyo ng isang pandesal ay 5 piso. Okay, sige, simulan natin. Copy-paste lang ang formula. QD equals 60 minus 10P or price. Kopya ulit sa baba. QD equals 60 minus 10. Ano ang value ng P? Ang value ng P ay 5. Kaya papalitan natin yung P, ito, ng 5. Base sa presyo. Tapos, kopya lang ulit. QD equals 60. Ngayon, 10 times 5 equals 50. Yan. Tapos, copy-paste lang ulit. Quantity demanded or QD equals 60 minus 50 equals 10. Ayan na. Ngayon, magkaroon tayo ng comparison. Kapag ang presyo ng isang pandesal ay piso, meron siyang consumer o customer na 50. Kapag ang presyo naman ng pandesal o ng isang pandesal ay 5 piso, meron siyang quantity demanded or customer na 10. Kung mapapansin nyo, mas mahal ang presyo ng bilihin, mas umuonte ang quantity demanded. Kumpara sa kabila na piso lang ang halaga ng pandesal o ng isang pandesal, kaya nakakuha siya ng 50 customers or consumer na bibili ng kanyang negosyo. Pansinin nyo na maigi. Ganyan kasimple ang pagkuha ng quantity demanded base sa presyo ng isang bilihin o ng ilang bilihin din. Pwede kong sabihin. Isa lamang ito sa mga problema na gusto kong ituro sa inyo. Pero papaano kung ang problema ay ganito? Kung papansinin nyo na iba ang formula. Kasi ang formula ay pwedeng magbago yan. Depende sa activity. Kung titingnan nyo, ang P or price ay meron ng value. 5 pesos or 8 pesos. Samantalang ang quantity demanded, question mark. Wala siyang value. Ang gagawin naman natin ngayon ay hahanapin natin ang value ng quantity demanded. Paano gagawin yan? Simple lang. Sundan nyo lang ang aking demonstration. Copy-paste lang ulit ang formula, class. Dito muna tayo sa gilid magsulat. QD equals 100 minus 5P. Ayan. Copy lang natin ulit sa pangalawa. QD equals 100 minus 5. Tapos, kopyahin natin yung unang value ng P,
which is 5. Open and close parenthesis na merong 5 sa loob. Then, copy-paste ulit. QD equals 100 minus 5 times 5 equals 25. Then, last, QD equals 100 minus 25 is equals 75. Ang ituturo ko sa inyo ay kung papaano hahanapin ang value ng presyo. Kasi hindi given ang kanyang equivalent o ang kanyang value. Samantalang, ang ating quantity demanded ay merong 50 at 35. Again, ito ang formula na ating gagamitin. Kung paano yung ginawa natin kanina, yun din ang gagawin natin ngayon. Meron lamang kaunting kaibahan. Sige, simulan natin. Copy-paste lang ulit, ha? QD equals 100 minus 5P. Ngayon, kopyahin natin ang unang value ng QD sa ilalim netong QD. Dahil siya ang value nito. Okay, 50 equals 100 minus 5P. Ang susunod natin gagawin ay itong negative 5P ay ililipat natin sa kaliwa. Kaya magiging positive ito. Samantalang ang positive 50 ililipat natin sa kanan, kaya magiging negative ito. Sige, gawin natin. 5P equals 100 negative 50. Ayan, class. Meron na tayong maima-minus ngayon. Sundan nyo lang. Ulit. 5P equals 100 minus 50 ay 50. Kaya lang, hindi pa nagtatapos ang computation natin dyan. Dahil, kailangan maalis natin itong 5. Kaya ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng least common denominator o 5 sa ilalim para makancel natin. Then, bring down P. Ngayon, 50 divided by 5 equals 10. Ayun, nakuha na natin yung equivalent o value ng P. Ayan. It's 10. Okay. Ngayon, hanapin pa natin ang isa pang value ng presyo gamit ang quantity demanded na 35. Class, same procedure. Hatiin lang natin para hindi kayo malito. Ito yung unang solution. Pangalawang solution. Kopyahin lang ulit ang formula. QD equals 100 minus 5P. And then, sa ilalim ng QD, kopyahin natin at ilagay itong 35 na kung saan value niya. Equals 100 minus 5P. Again, ilipat lang din ulit natin.
kagaya ng ginawa natin dito, ang negative 5p. 5p equals 100 minus 35. Again, 5p equals 100 minus 35 ay 65. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi tayo pwedeng matapos sa ganitong ayos. Kaya, kukunin natin ang least common denominator. 5, and bring down p. 65 divided by 5 ay 13. Ayan. O di nakuha na natin ang pangalawang equivalent ng presyo, which is 13. Muli, meron akong gustong ipapansin sa inyo. Kapag ang presyo ay mas mababa, mas tumataas ang quantity demanded. Kapag ang presyo ay mas mataas, bumababa ang quantity demanded. Dahil ang batas ng demand ay ganito. Kapag mataas ang presyo, mababa ang quantity demand. Samantalang, kapag mababa ang presyo, tumataas ang quantity demand. Okay, class? Yun lang.